Ayan, good morning. So ngayong araw nga po, dito po tayo sa ating composting area. At ang gagawin po natin ngayon, kasi po kung naalala nyo, may na banggit nga po ako sa aking mga previous videos na nagkaroon po ng dieback yung ating isang batch ng mushroom. So ginawan po natin, hinanapan po natin siya ng paraan, ng solusyon. So ito na nga po, dumating po kahapon yung pwede nating lagay na solusyon sa ating problema tungkol sa dieback. This is antidote po ito. Ginawa po ito ni after ilang taong pag-research, nagmaterialize din po sa wakas yung ginagawang effort ni Sir Robert, isa po sa ating mga mentor from Luzon, si Sir Roberto Bersosa. Shout out sir, from Goryo Mushroom Farm. So ito na po, dumating na po kahapon. So maglalagay po tayo ngayon dito sa ating this is a 30 days old na compost. Inintay po nating dumating itong product ni Sir Roberto Bersosa. So ito po yan, BCA 45. Yan. So ito po ang antidote para po sa dieback. Ang dami pong nito, may iwasan po nito yung mga macroorganisms na andito, katulad po ng mga hayop na kung yung beetle, yung larvae ng mga tapos marami po ito na anti-slime molds na din po ito. So ito po, susubukan po natin ngayon, and I will keep you posted sa kung ano yung magiging resulta po nito, kasi i-document po natin ito kung ano yung magiging resulta ng ating gagawing paraan. So salamat Sir Roberto Bersosa, shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa effort, maraming salamat po sa malaking tulong sa mga advices na ginagawa mo po sa akin, dahil nga po hindi pa tayo ganun ka-eksperto pagdating dito sa so kailangan po natin ng mga opinion, mga advices ng ating mga mentors. So isa po sa mga mentors natin is si Sir Roberto Bersosa. So ayan, ito po yung kanyang product. So i-open po natin, then titingnan po natin yung loob. Papakita ko po sa inyo kung ano yung itsura. Ayan. So as per advice nga po pala ni Sir Roberto, ang application po nito, ilalagay po natin ito sa ating compost 3 days before bagging, and every day po is i-remix po natin. So sa loob po ng packaging, makikita po natin yung full instruction, buong instruction po, at saka po yung mga content nito. So nandito po, babasahin po natin yan. So, although mayroon na pong advanced information na ibinigay sa akin si Sir, pero mamaya po i-review po natin ito. So wag po kayong mag-alala, kasi hindi po ito chemical based. This is a food grade. Food grade po yung ginamit na materials dito, mga ingredients nito, considered as organic materials. Although wala po itong certification, but who knows, maybe sooner or later po natin ito na ma-certify ng organic. So anyway, ito po yon. So kompleto po, mayroon pong instruction dito. So yan, nasa loob na po yan ng packaging. Okay, so yan po. Ang advice po sa atin ng ni Sir Roberto is sa 20 sacks na compost ko dito, 1 kilo po yung ilalagay natin na powder po ito. Ayan po, kung makikita nyo, parang harina. So po, para po siyang harina. Ayan. So ayan, hindi po ito lason ha, hindi po ito chemical. Ito po ay food grade. Okay, ito po ay all natural ang mga ingredients po nito.
So ayan, ito po yung resulta ng bunga ng paghihirap ni Sir Roberto para po magawa ng solusyon ang matagal ng problema sa dieback ng mga mushroom farmer. So yun lang po muna, ilalagay po muna natin to pa at sasamahan niyo po ako. Ma! Put! Puput! Liyo ko kanina, liyo ko face mask! Face mask! Ngayon kay mama mo face mask beliyog! Magsusuot po tayo ng PPE kasi powder po ito. Masisinghot natin yung yung powder. So alikabok. So mas maganda na po naka PPE tayo. Face mask lang naman yun. Ngayon ko face mask. Face mask, dali. So habang inaantay po natin yung ating face mask, ang laman nga po pala nito is ng isang pack is 200 grams. So ito po yung ating BCA fortified biocontrol para po sa dieback, sa mga problema po natin sa mushroom. So ayan, meron na po tayong face mask. Thank you po. So ito po, i-scatter lang po natin ito, tapos hahaluin natin to everyday. Hahaluin po natin mabuti para po maging mapantay yung distribution ng ating isa. 200 grams per pack. So sa 1 kilo may 5 packs po yung kailangan natin ilagay dito sa 20 sacks of compost, pre-decomposted na mushroom substrate natin, yung sawdust. And so ayan, so bawat pakete po mayroon po siyang laman ng instruction. Marami pong dalawa. So tatlo lang po muna yung ilalagay natin, tapos hahaluin po natin. Then after nating mahalo natin, ilalagay po natin uli yung dalawa. So ganun po yung gagawin natin para po pantay yung pagkakahalo niya, yung distribution ng ating
antidote natin. So ayan, mayroong instruction. Ito po. Yan, tatlo lang po muna. Then mamaya po, pagtapos natin itong haluin, ilalagay po natin ulit yung dalawa. So, yun lang po. As per advice po ni Sir Robert, ito po ay pagtapos nating haluin mabuti, ahayaan po natin siyang naka-open, walang takip, para po makasingaw yung ammonia. Kasi maaring isa pa po yun na maging dahilan ng contamination. So yun lang po. Maraming salamat. Abangan nyo po yung mga susunod nating video. Kung interested po kayo, i-follow nyo po itong Facebook account. Nawala po kasi yung isang account ko, nire-recover, di ko pa ma-recover. So dito po muna tayo mag-upload. And meron po tayong YouTube channel, ilalagay po din po natin ito doon. Thank you. Maraming salamat po.